Magandang harap po. Ako po si Lorna Mura. Dito ako nakatira sa Sarangani. Particular ang area ko ay Tamayaw, Barangay Apersuyan, Malapatan, Sarangani Province. Ang buhay ko mula pagkabata hanggang sa ngayon. Una-una, ako po ay isinilang nung August 25, 1981 doon sa Tamayaw, Barangay Apersuyan, Malapatan, Sarangani Province. Ang aking mga magulang mga pure pure Blaan. Pure Blaan ho kami na dito kami na sa Sarangani Province. Ako po ay nag-aaral, nung elementary ho ako, nag-aaral ako sa Del Millona Elementary School. Pagka high school, ako po ay nag-aaral sa Lun Padido National High School. Nung nag-aaral ako sa kolehiyo, ako po ay nag-aaral sa Mindanao State University sa Jensan. 2003 hanggang 2006 kasi undergraduate ako, hindi ako nakapagtapos. Ang aking kinukuhang kurso sana, education, Bachelor B.Ed, Bachelor of Education, major in Filipino. Pero sa kasawiang palad, ako po ay hindi nakagraduate ng kolehiyo. Kasi noong ako ay nag-aaral sa Mindanao State University, ay mula pagkabata, siyempre doon sa area namin, sa Malapatan, particular sa Apersuyan, parang namulat kami kasi nung dumating ang kilusan sa area namin is 1980s. Siyempre, mula pagkabata, talagang makikita ko ang mga kasamahan, mga NPA sa area namin. Kasi ang area namin, basing masa. Kaya nung pagkabata hanggang lumaki ako, talagang nakipaghalubilo sila sa akin at sa pamilya ko. At parang pamilya ang turing namin sa kanila. 2003, ako ay nag-aaral sa Mindanao State University. Una-una, sa paaralan namin sa Mindanao State University, ang daming mga aktivista doon. Daming mga aktivista, mga kasamahan na nakilala ko. At siyempre, una-unang nasa isip ko, dapat mag-focus ako sa aking pag-aaral, makapagtapos ako, makakatulong ako sa aking pamilya. Pero hindi mangyari dahil pagka second year college na ako, nilapitan akong mga kasama sa white area at doon binigyan ako ng mga education about kung ano talaga ang buhay ng estudyante, ano talaga ang mga problema sa loob ng paaralan, siyempre, at ano talaga ang interes ng mga estudyante. Una-una, siyempre, nakita ko sa mga propaganda ng mga kasamahan namin doon. Kasi nagmula ako sa pobre na pamilya, mahirap na pamilya. Siyempre, ang interest namin bilang mga estudyante, ang education. Ang problema dun sa education, about sa tuition fee increase. Kasagsagan ng nila sa tuition fee, mag-increase. Sana ang MSU mula 25 per unit,
ang gusto nila maging 50 ang per unit kasi siyempre ganon, nilapitan ako ng mga kasama. Sinabihan ako nga na dapat sumali ka sa mga movement dito sa loob ng paaralan kasi kawawa ang mga bata, lalong-lalo na sa tribo ninyo. Ang karamihang mga tribo walang mga pinag-aralan, hindi marunong magsulat, bumasa, lahat-lahat. Dami nilang sinasabi. Kaya napaisip ako, totoo talaga ang sinasabi nila dahil mahirap ako. At kahit ang sabi pa nila, kahit makapagtapos ka ng pag-aaral, wala ka ring patutunguhan. Kasi alam mo naman ang gobyerno, mas priority nila yung mga mayaman kaysa sa ating mga mahirap. Yun, nagsimula ako, nagiging aktivista, nag-organize kami ng mga kabataan doon, binigyan namin ng mga pag-aaral, ang sinasabi namin sa kanila, mga propaganda na dapat magkilos tayo. Pag tumaas pa ng tumaas ang tuition fee increase ng paaralan natin, hindi talaga tayo makakapagtapos. Kasi kaya pumasok tayo dito, mababa ang tuition. Kung tumaas pa, hindi talaga tayo makapagtapos. Siyempre, kung sa amin, ang una-unang ginagawa namin, mga organizer ng ng paaralan, siyempre una-una dito namin sila inano sa ano ang interest ng estudyante. Siyempre kung sa amin yung tuition fee. Doon namin magbigay kami ng mga pag-aaral, Philippine history, yung tinatawag naming MKKRP, na PSA, Philippines Society Education, ano talaga ang kalagayan ng kabataan sa buong Pilipinas. Yan, nakuha namin yan. Ang dami naming mga membro. Una-una, may mga legal organization kami. Gaya ng Anak Bayan, LFS. Una-una, siyempre sa MSU, LFS talaga ang organisasyon ng mga estudyante doon, ng League of Filipino Student. Organisasyon yan ng mga estudyante sa loob ng paaralan ng Mindanao State University. Hindi lang sa Mindanao State University, kundi sa ibang mga paaralan. Marami silang mga organisasyon, dami. At ang una-unang task namin dito, marami kaming mga members doon sa loob. Magsagawa kami ng mga kilusan doon sa loob ng paaralan. At siyempre, ang pinaka-main purpose namin, yung kuha kami ng mga kadre. Siyempre, ang mga magagaling na kadre doon nagsimula sa mga university. So, ang mga magagaling na kadre nagsimula yan sa mga universities, siyempre sa mga mamumuo, sa hanay ng mga anong tawag, mamumuo? Manggagawa. Mga bagsik na mga leader nagsimula doon. Lorna, ano mga muna, ikwento mo muna, ano yung kadre? Ang kadre ay isang magaling at mahuhusay na mga leader. Kaya tinatawag namin yan, mga kadre, mga abanting destakamento, mga matatalinong tao. Kaya doon nila kinukuha yan sa mga akademyan or sa anay ng mga mamumuo, mga trabahante. Trabahante pala. Sa hanay ng mga trabahante. Yun, magpili kami ng mga leader, yung mga abanti na mga bata. Binigyan namin ng mga education. Pagkatapos, may mga halimbawa, may mga squatter area, dinala namin dun, i-organize namin, ito ang buhay ng mga mahihirap. Kailangan natin silang tulungan habang tayo ay nagpakakasarap, ano ba? Habang tayo ay dapat tayo ang magmulat sa kanila na lumaban dahil sa
kumbaga, lumaban dahil sa kahirapan. Pero Kaya- sandali kasi Opo. kanina nagsimula ka sa tuition, di ba? Opo po. Pero lumalawak ka na. Namamalayan mo ba yon? Ah, Siyempre, ako bilang organizer mula sa hanay ng mga estudyante, yun ang papel ko. Talagang kahit na maliit na bagay, pinapalawak para lang makakuha ka ng simpatiya ng mga estudyante mo. Mga estudyante. Okay, sige, tuloy. Yun ang Tuloy. ginagawa ng isang organizer. Mm. Maliit na bagay, pinapalaki mo para makuha mo ang lahat ng mga simpatya. Yun. Maraming mga estudyante ang nakuha namin. Maraming mga estudyante ang sumanib sa Kilusan mula sa Mindanao State University at iba pang mga paaralan. Kaya ang focus sa Kilusan, siyempre, una-una, hindi lang sa red area, programa yan ng white area. Ang isang pinakamalaking task namin dito sa white area, kung paano namin ma-organize ang hanay ng mga kabataan para isusuporta namin dun sa red area. Yung pala yun. Yun Hindi lang ang logistics pala yung Oo. ano nyo. Siyempre, ang nangunguna dyan ang financial. Mm. Kung sa sa personal, sa tao, siyempre source ng mga kadre ang white area. Mm. Ginagawa namin yan. Dapat halimbawa, itong tao na to, pila ang dapat kadre na ipapadala mo dun sa CS. Mm. May mga target kami. Mm. Halimbawa, ang target namin is 5. Minsan, makakuha kami ng 3, ipapadala namin dun. Minsan, ang iba, integration. Yung revolutionaryong integration. Ang mga estudyante, mula sa hanay ng mga, halimbawa, doon sa syudad, sa city, ipapadala namin doon sa red area. Parang, anong tawag doon? Exposure. Exposure. Kung magustuhan nila, di magpaiwan sila doon. Yun ang ginagawa ng white area. Isampulan mo nga ako, Lorna, ng proseso na ginawa mo, na isang bata lang, wag mong pangalanan, wag mong sabihin kung taga saan. Paano mo siya na-recruit, na dahan-dahan hanggang umakyat siya sa red area? Sample. Wag mong pangalanan. May isang kabataan ng Mindanao State University na una-una magaling, matalinong bata. Siya ang chairman ng fisheries, ang course niya. Nilapitan namin, binigyan ng mga education. At talagang planuhin namin kung paano namin siya makumbinsi. Paano namin makuha ang loob niya. Kahit saan siyang pumunta. Parang kami, ang baga, anong tawag dito? Talagang namin, sinusubaybayan namin siya hanggat napalapit siya sa amin. Nagiging close friend. Sinabihan namin siya na pumunta tayo dun sa mga squatters area. Kasi ang Jensan, maraming mga squatters area. Maraming mga demolition dun. Dinala namin siya dun. Hanggat nagsasabi siya na kung pwede, mag-exposure ako kahit 3 buwan. Ayun, na kami, na masaya kami kasi parang namin ang target namin. Kumbaga, may biktima na kayo. May biktima na kami. Until now, siya ay nasa Kalihimanang region. Nasa Kalihiman. Mataas na mataas yun. Mataas na mataas ang posisyon niya ngayon. At dati, nasa white area siya, spokesperson ng white area, hanggat sumanib na siya sa Kilusan. Hanggang ngayon, nasa mataas na posisyon. So nagawa mo yon dahil... Nagawa namin, hindi lang ako, marami kami. Nagawa namin yan dahil sa pinaplanuhan talaga namin ang mga bagay na yan para doon itatampo namin doon sa Kilusan. Kaya sa akin siyempre, una-una i-base ko sa aking sarili, una-una wala tayong mapapatunguhan.
Ang sa akin lang, una, wala tayong patutunguhan kung tayo ay magpatuloy at tayo ay magpadaya sa una-una sa mga maling organisasyon. Dapat tayo ay mga kabataan, pag pumasok tayo sa isang organisasyon, alam natin ang organisasyon na yan ay makakabuti para sa atin. Partikular ako, una-una ang ano ko sa mga kabataan, dapat huwag parang ano, nung tawag doon, panawagan sa mga kabataan, huwag niyo akong tularan na hindi ako makakapagtapos sa aking pag-aaral dahil nagpapaluko ako talaga sa mga maling organisasyon na pinapasukan ko. Noong ako ay nasa hanay ng kabataan, nasa estudyante ako talaga magsasabi sa inyo na dapat mag-aaral kayo ng mabuti, huwag kayong pumasok ng kahit ano-anong mga organisasyon dahil wala kayong mapapala dyan. Sa mga organisasyon na pinapasukan ninyo, alam kong ang kinabukasan ng kabataan tayo ay magdesisyon. Sabi nila, tayo ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Dapat pag magdesisyon pag tayo ay magdesisyon, talagang pag-isipan natin ng mabuti. Hindi tayo magpadalos-dalos dahil sa huli tayo pa rin ang magsisisi. Particular sa akin. Una-una, ano ang iniisip ko, kahit hindi ako makapagtapos ng aking pag-aaral, kahit buhay ko pa ang ialay para lang sa kapakanan ng sambayanan, kapakanan ng ang aking tribo, pero mali pala. Anong year ka noon nung naging ganun nakahinog yung mga pag-iisip mo? Third year college, first year college. Talagang Ganun, ano na ako. ano ka na? First year college. Lumalim ka kagad? Oo. Nung high school, hindi ako sumali sa mga rally-rally. Ayaw ko magsali. Nung college na ako, may isang kadri, si Lauro, nagpapadala ng sulat sa mga kasamahan doon sa Waiteria. Nilapitan niyo si Lorna kasi anak yan ng masa. Kaya hindi ko alam na may lumapit sa akin, kilala daw nila ako, at ipinakita sa akin ang sulat galing kay Lauro, yung isang leader ng CPP-NPA. Pinabasa nila sa akin. Kaya noon, lumapit sila sa akin, nagkwentuhan, anong buhay. Kaya talaga ako, kasali ako sa organisasyon ng kabataan sa White Area, nagiging organizer ako. Yeah. Sige. Paano ka nagdesisyon na hindi mo natapusin yung pag-aaral? Kasi yun yung pangarap mo, makatapos ng pag-aaral. Tapos lumalim ka naman dito sa ganitong gawain. Kasi hindi simple, maraming pag-aaral ang halimbawa ako ang target nila. Daming mga pag-aaral ang ibibigay nila sa akin. Umabot kami sa una-una MKKRP, Padipa, Bakapa, hanggat umabot kami sa intermedyang kursong papartido. Pinakalalim na yan. Kahit sa anong kilusan doon sa out of na lahat ng mga ng kasaysayan ng kilusan, talagang mo talaga. Daming mga pag-aaral ang ibibigay niya. Pag mo yan, hindi mo iniisip na kung ano talaga ang bukas. Wala nang ganon. Kaya siguro sa iba, ako minsan sinasabi ko na okay lang ako mamatay para sa sambayanan. Anong year yun? Estudyante ka pa noon o nung lumabas ka, tapos ka na? Kahit estudyante ako, kaya nagdesisyon ako, huminto ako ng pag-aaral. At pagkatapos, nung huminto ako 2006, nag full time ako sa White Area.
Pagka 2007, researcher kami sa sa GMO, yung Syngenta, Genetically modified. O ano talaga ang epekto. Mm. Pagkatapos niyan, 2008, ako na ang nag-eleksyon. 2007, eleksyon. Ako na ang nila sa Sarangani Province, ang chairperson ng Gabriela Youth. Na malalim-lalim ka talaga. Oo. Talagang Pagka 2008 to 2014, hanggat 2018, nagiging General Secretary ako ng Kalumaran. Kaluhamin, kahupungan ng mga lumad sa layong habagatang Mindanao. Nagiging representant, council member ako ng Kalumaran sa organisasyon ng mga lumad sa buong Mindanao. At representante din ako sa nasyonal, sa Katribo Party List. Doon kaya... ganon ka pala ka. Medyo lumalim ka pala, no? Siguro. Kaya minsan yung mga panahon na yan, laging parang ang panahon at saka ang oras, talagang doon ako sa Maynila. Maynila based talaga ako. Minsan sa isang buwan, 4-5 beses ako pumunta ng Maynila. Kasi pag may mga malalaking forum, talagang ako ang magrepresenta dito sa sa region namin, sa Region 12. Kasi sa tanong ko doon, maligaya ka ba sa ginagawa mong yun noon? Kasi halos 14 years ka eh. 15. Siyempre, una-una kung nasa kilusan ka, lalong-lalo na ikaw ang namuno, ikaw ang leader, siyempre ang iniisip, talagang i-inject nila sa isipan mo na wala kang personal na interes. Kahit pamilya mo, kahit buhay mo ang ialay kung kinakakailangan. Ganon. Kasi wala kami wala kaming sweldo. Allowance lang. Wala kaming maibigay sa pamilya. Wala lang, makakain lang kami. Minsan naranasan ko nung estudyante pa ko, nung organizer ako, ang allowance namin sa isang buwan is 200 pesos lang. Mabubuhay lang kami sa masa. Doon lang kami makikain sa masa. Sandali 200 pesos. Opo. Naranasan namin yan. Naranasan ko yan. 200 pesos ang allowance namin sa isang buwan. Yan ang buhay namin noon. Pero nakikita mo gaano kadaming pera pumapasok. Oh, siyempre. Oh, sige nga. Kasi nga, yun yung naging mundo mo eh. Ako, halimbawa, may mga malalaking activity sa Manila. Ang daming mga ang tawag dito, mga ibang bansa ang pumupunta. Siyempre ang issue mo, interest ng siyempre ang lagi kong isyong dinadala is ang ancestral land, karapatan sa lupang ninuno, at saka yung issue ng SMI extrata doon sa Tampakan. Siyempre, ang ibang bansa, talagang nila, yung interested. At saka ang inaano namin doon, talagang inaabuso ang mga lumad doon sa area. Walang karapatan, pinapatay. Siyempre, ang ibang mga bansa gustong tumulong. Nag-ano sila ng mga malalaking pundo. Sige, pupundo, tayo ng project doon. Magbigay kami ng project sa Sargent. Siyempre ako ang na-assign. Siyempre ako ang representative. Milyon-milyon ang nila, ang mga perang galing. Kitang-kita mo. Kitang-kita mo yan. Minsan, nanggaling ako sa Maynila, 1 million padala sa akin. Hindi masyado doon. Pagdating ko dito, laging isisintro ko sa region namin. Bigay ko sa mga leader namin, mas ma-ahead sa amin. Ni piso, hindi kami kumukuha. Kahit wala kami pagkain doon.
Ganon kami ka-trusted. Talagang basta sa usaping pera, talagang ano kami stricto. Kasi alam mo naman ang kilusan, basta pera, ang sanction yan, patay talaga. Pag ano ka. Mataas ka na rin eh. Pero hindi ka pala nakakatikim ng ganon. Iba talaga yung, hindi naman sa ano, pero iba nakikinabang sa ganong pera eh. Opo. Mataas ka na eh. Siyempre kung sa amin, ang talagang iniisip namin kung paano namin bubuhayin ang buong pwersa ng rehiyon. Yun ang iniisip namin kasi ang Si Red area. si Red Area. Inisip pag siyempre mag-meeting ang White Area. May mga itong larangan na to, wala ng finansya, ito, lahat-lahat. Siyempre maghahanap kami ng paraan kung paano kami makakalikom ng pera para ipapadala namin doon sa Red Area. Yun ang ginagawa namin. Pero- Ang laking responsibilidad din yun kasi ikaw nga wala kang sweldo. Kaya nga, minsan kahit buhay mong buhis mo, wala lang. Simple lang. Ganon kasimple para sa amin na simple para sa amin ang inaano sa aming isipan. Ang mga katulad nila ay ang mga bayani namin. Yung red. Opo. Mga NPA, sila ang mga sundalo ng kabus, kumbaga sa amin. Sundalo ng mahihirap. Kaya ginagawa namin ang aming dapat mga responsibilidad para mabuhay sila. Yun. Iyan, ano. Ang sarap pakinggan yung mga kwento ni Lorna dahil yan yung isang idealismo ng isang kabataan, lalo na pure blaan siya na maraming pangarap makapagtapos. Tapos gano'n ang nangyari na yung nga, buti nga ngayon na ikukwento niya ito para kung Para sino man ang kabataan, di ba? Makuha nang ang pag-aaral. Anong tawag dito? Makakuha sila ng leksyon na hindi, ang mga kabataan ay dapat hindi magpadalos-dalos kung ano ang mga, halimbawa, may mga organisasyon sa hanay nila, sa mga paaralan, dapat kung pumasok kayo sa isang organisasyon, alam ninyo na hindi makakasira para sa kinabukasan ninyo. At itong ginagawa nating kwento, hindi lang sa atin, dapat mapulutan nyo ng aral, na hindi kayo magpadalos-dalos. Dahil ang ating kinabukasan ay tayo din ang tayo ang anong tawag dito? Hindi ko ma-explain anong tawag dito. Tayo rin yung gagawa, tayo rin yung dedesisyon. Tayo ang gumagawa para sa ating kabutihan. Ang kinabukasan natin nakasalalay sa atin. Kung ang isang desisyon, isang beses lang, pag mali ang desisyon mo, pinagsisisihan mo yan habang buhay. Kaya para sa akin, sinabi ko noon na kahit kailan hindi ako magsisisi na hindi ako makapagtapos. Pero mali talaga. Nagsisisi nga ako ngayon. Kasi hindi ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Kaya panawagan, maikling dapat mapulutan ninyo ng aral, lalong-lalo na sa aking mga tribo. Kasi ang daling mabiktima ay ang mga tribo. Ang mga lumad, di lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Kasi nakapunta ako kahit saan-saan. Sa Luzon, sa Cordillera, pinuntahan ko yan. Dahil nakapasok ako sa maling direksyon. Pero sa ngayon, nagsisikap ako. Kumbaga, natin ang mga mali. Ituwid natin ang mga mali. Yun ang dapat kunan nyo ng leksyon na pag magdesisyon kayo, lalong-lalo na ang daming mga organisasyon na mga mali na kontra-government na mga organisasyon. Kasi kung sa amin noon, LFS, Anak Bayan, baka
bukas, ibang pangalan Ibang na yan. pangalan. Kaya mag-iingat kayo. Mag-iingat. Lahat ng mga kabataan, mag-iingat kayo sa mga desisyon nyo, sa mga desisyon ninyo, lahat. Mga organisasyon na sa tingin ninyo hindi maganda, mag-focus na lang kayo sa pag-aaral. Huwag kayong magpadalos-dalos. Yung tawag dito, pag-iilad, anong tawag yun? Panluluko. Yung mga panluluko na sumanib kayo sa ganitong organisasyon, makakatulong. Baga ninyo, pag-isipan yung mabuti. Kasi isa ako sa nagiging biktima. Nabibiktima talaga ako sa maling desisyon. Maling organisasyon, maling desisyon. Kaya siguro, habang buhay magsisisi ako. Pero hindi pa huli ang lahat. Kahit sa ganitong paraan, maitutuwid ko ang lahat ng mga mali. Salamat, Lorna.